What's up, Mami? And me. Samahan nyo kami ni Bella sa aming A Day in My Life dito sa probinsya. Ngayong araw, wala kami masyadong ganap. Halos napapadalas na nga yung ulan dito sa probinsya. Kaya yung daanan dito sa amin ay sobrang putik. Syempre kapag umulan, mabilis lumaki yung mga damo sa paligid. Parang gusto ko nga magbunot ng mga damo. Si Bella, hawak-hawak na nga niya itong chocolate na ibibigay daw niya kay Lola Iyang niya. Alis muna kami, pupunta lang kami dun kay Tita Angel. Pagkatapos pupunta naman tayo kay Lola Iyang. Dumaan din kami kay Tita niya Maria. Nagbabay muna siya kay Tita niya Angel. Gusto niya muna maiwan sana, kaso lang may pupuntahan si Tita Angel niya. Nakarating na nga tayo dito sa bahay ni Lola Iyang. Kinuha na ni Bella yung chocolate na ibibigay niya kay Lola niya. Pasensya na po, hindi ko po nabidyohan yung pagkabigay niya. Pagkadating namin, nasa CR po kasi si Lola niya. Dahil hindi nga sila maubusan ng mangga dito, kukuha na nga lang tayo, mag-uwi tayo sa bahay. Binibigyan nga ako ni Lola ng mga itatanim kong gulay. Sakto namang maulan na, kaya naman pwedeng-pwede na tayo magtanim uli. Kahit na nga hindi natin diligan to, maulan naman na. Mabilis pa nga sila tumubo, gawa ng laging ulan. Dito sa probinsya, bumalik nga kami sa bahay ni Tita Maria niya, dahil gusto niya talaga magpaiwan dito. Fast forward, nakauwi na nga ako ng bahay. Nagsuot nga ako ng sweater at sombrero kahit hindi mainit. Dahil gusto ko nang itanim ngayon yung binigay ni Lola Iyang. Bago nga ako magtanim, nilinis ko muna tong malagubat na lugar na to. May natumba kasing kahoy na nagpapagulo dito. Yung kahoy nga ng sambong to, marupok nga yung ugat niya. Hindi na siya kumapit sa lupa dahil basa nga yung lupa. Kaya kakahuyin ko na lang to. May dala nga ako na panghasa dyan para kapag hindi siya naputol, hahasain ko muna yung ita. Hindi ko nga makita yung ugat ng mga kahoy na nagsanga-sanga dito. May butas din kasi dito na daanan ng tubig papunta sa bukid. Napakat nga yung paa ko, muntik na ako nadapa. Lumipat nga ako dito sa kabila, baka nandito yung ugat. Nakita ko yung sampayan namin, naputol na pala. Wala na akong sampayan dito sa labas. Bumigay na yung kahoy na ginawa pa ng asawa ko nung last na umuwi siya. Inayos ko muna yung tali, baka magamit ko pa to. Sinafety ko muna yung tali para hindi mawala. Bumalik ako, binawasan ko yung mga sambong na nakakalat. Madali lang naman po magpadami ng sambong. Mabilis lang naman sila kumalat kung saan-saan. Yung nakatanim na pinya dito, namunga na pala. Pero maliliit pa. Wala pang mga katas to. Sobrang tagal na nakatanim to dito. Ngayon lang to namunga. Sana lumaki to para ma-harvest ko. Huwag po kayo mag-alala, isasama ko po sa vlog ko. Patay na nga itong puno na ito. Kaya binubunot ko na. Nakita nyo yon, nabunot ko lahat. Kasama ugat. Kasi po, basa yung lupa. Hinila ko na nga rin yung natumbang puno na nagpagulo dun sa kabila kanina. Talagang tinodo ko na nga yung paglinis ko. Pagbunot ko ng mga ugat, may kasamang kamuting kahoy. Masarap to ilaga. Meron din akong tanim na dangla. Maganda po sa may ubo yun. Lumipat naman ako sa kabila. Hindi po malilinis to kung hindi ko masusundan yung mga ugat. Hinila ko na nga lang itong sanga na ito na galing sa baba. Pagkatapos ko hilain yun, nagpahinga muna ako. Bali, ito na nga yung lawak ng nalinisan ko. Nakikita na nga yung daanan ng tubig. Nagdamo-damo na nga rin ako dito para dito ko na itatanim yung ampalaya. Dati kasi doon sa may likod ng kusina ako nagtanim ng ampalaya pero walang nabuhay na mga bunga. Kaya dinadamuhan ko to, dito ko na nga lang itatanim. Binabantayan nga ako ng aso ko dito. Habang nagdadamo, nagtanim na nga rin ako. Upo naman yung naitanim ko dito. Mga oras na to, nagmamadali na nga ako dahil susunduin ko pa si Bella. Parang uulan na nga ulit. Sana tumubo lahat ito. Abangan nyo yan mga kamami and me dahil ibablog natin to. Inayos ko muna yung mga kahoy dito. Kung hindi ko to puputulin, magsasanga to ulit. Kahit maputik, nagbawas din ako ng damo dito. 4 na oras ako nagdamo kaya namiss ko yung anak ko. Sinundo ko na.